na sa tulong ng mga accountants at finance specialists, napag-alaman ninyong mayroong kabuuang mahigit 2.4 billion piso ang na pumasok at dumaloy sa mga joint bank accounts ng mag-amang Rodrigo at Sara Duterte. Tama po ba? Opo, tama po, Your Honor. Panunungkulan ni Rodrigo Duterte, matapos suriin ang aking reklamo, iniulat ni Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang na merong sapat na batayan upang ituloy ang investigasyon hinggil sa malalaking bank deposits ni Rodrigo Duterte at ang kanyang mga anak at common law wife na si Hanilet Abinsenia, kabilang na rin si Sara Duterte. Ang printed na kopya ng artikulong tungkol sa nabanggit na pag-ulat ni Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang na may sapat na batayan upang ituloy ang investigasyon na siyang inilathala ng GMA News Online noong ika-27 ng September 2017 na may caption na Ombudsman starts probe on Duterte's wealth after finding basis in Trillanes complaint, ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex E. Bukod pa rito, sa isang public statement sa media, kinumpirma ni Overall Deputy Ombudsman Carandang na magkapareho o similar ang nilalaman ng mga listahan ng bank transactions ng pamilya ni Rodrigo Duterte na isinama ko sa aking complaint at mga records at bank accounts ng pamilya Duterte na na-turn over sa kanya ng Anti-Money Laundering Council sa kanyang pag-iimbestiga. Ito ay ni-report ng GMA News Online sa isang artikulo na lumabas noong ika-28 ng September 2017 na may caption na Duterte Wealth Documents from AMLAC similar to what Trillanes has, Ombudsman. Ang printed na kopya ng nabanggit na artikulo ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex F. Dahil dito, si Overall Deputy Ombudsman Carandang ay agad na suspinde at kalaunan ay pinatanggal sa tungkulin sa utos ni Rodrigo Duterte. Kaya natigil ang kanyang pag-iimbestiga sa mga bank accounts at tagong yaman ng pamilyang Duterte. Ito ay inireport ng Philippine Daily Inquirer sa kanyang artikulong lumabas noong ika-1 ng Agosto 2018 na may caption, Malacanang Fires Deputy Ombudsman Carandang. Ang kopya ng naturang report ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay bilang Annex G. Ang mga kopya ng mga summary ng mga transaksyon ng bangko ni Sara Duterte, Rodrigo Duterte, Pulong Duterte, Baste Duterte at ng common law wife ni Rodrigo Duterte na si Hanilet Abinsenia kasama ang kanilang anak na si Kitty Duterte ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex H, H1, H2, H3 at H4. Batay sa mga nabanggit na records, nalikom ko ang mga sumusunod na mahalagang impormasyon na nagpapakita na si Sara Duterte at ang mga miyembro ng kanyang pamilya, kabilang na ang kanyang ama na si Rodrigo Duterte, ang common law wife ni Rodrigo Duterte na si Hanilet Abinsenia, kasama pa ang kanilang anak na si Kitty Duterte, ang mga kapatid niya na si Pulong Duterte at Baste Duterte ay tumanggap ng pera o nag-encash ng daang-daang milyong halaga na mga cashier's checks o personal checks mula sa isang kilalang drug lord na si Sammy Uy, na kilala rin bilang Samuel Uy, gaya ng mga sumusunod. On March 17, 2011, nakatanggap si Sara Duterte ng 7,440,846.07 pesos mula sa drug lord na si Sammy Uy. Noong 25 October 2011, nakatanggap muli si Sara Duterte ng kaparehas na amount na 7,440,846.07 mula sa drug lord na si Sammy Uy. And after 6 months, nakatanggap muli si Sara Duterte, April 24, 2012,
nakatanggap si Sara Duterte ng parehas na amount 7,440,846.07. Ang total na tanggap ni Sara Duterte sa mula Excuse kay me. drug lord na Sammy Uy ay 22 Excuse me, million. Senator Trillanes, Yes. sandali lang po, meron lang pong... Ng Davao gaya ng mga sumusunod. Pahina 77. The several circumstantial events that raised my doubts and suspicions on Mayor Rodrigo Duterte's sincerity and honesty on his illegal drugs campaign because Michael Yang sponsor and patron in Davao City was Mr. Sammy Uy, also a bosom friend of Davao City Mayor Rodrigo Roa Duterte. Pahina 112, it was Sammy Uy who ordered Ben Laud to start the slaughter of the alleged suspects one by one, allegedly to extract confession. However, until the last one, no one among them confessed. According to Ben Laud, it was Mayor Duterte who ordered him and cleared the killing of the alleged suspected robbers through Bongo. Sa pahina 117, Sonny Benaventura in a teasing manner described to me that Sammy Uy is a gambling and shabu mafia in Davao City. Sa pahina 182, I say and declare and truthfully that the person of Mayor Rodrigo Duterte and his son Paulo Pulong Duterte are directly involved in the illegal drug trade in Davao City. Mayor Rodrigo Roa Duterte in partnership with Michael Yang and Sammy Uy, and Pulong Duterte in partnership with Charlie Tan. Mayor Rodrigo Roa Duterte also had police enablers in Bato de la Rosa and Wilkins Villanueva in the illegal drug trade. Sammy Uy has an import-export business in Davao City. He also owns a cockpit arena in Matina, Davao City. Sammy Uy is Mr. Michael Yang's patron friend in Davao City. I know it also through Michael Yang's custom broker, Mr. Randy Usman, my friend and associate in smuggling activities in the port of Davao in year 2012. Also in the massacre of subdivision construction workers I discussed above, Sammy Uy was a participant in the said murders in the Laod Quarry. The DDS group on orders of Mayor Rodrigo Duterte, quote-unquote, erased the workers because they informed the police about the existence of a Shabu lab in Green Heights subdivision which was owned by Michael Yang. Mayor Rodrigo Roa Duterte, Sammy Uy, and Michael Yang are friends and close to each other. I saw them personally together in hotels in Davao City and in several occasions. Ang kopya ng 186 pahinang affidavit ni dating SPO4 Arturo Las Cañas, kabilang ang 3 pahina ng mga annex na nakalakip doon, ang video ni SPO4 Las Cañas habang isinasalaysay ang nilalaman ng kanyang affidavit, at ang video ni Las Cañas habang nilalagdaan ang kanyang affidavit at pinapatunayan ang katotohanan nito na siyang mga kopyang isinumite rin sa ICC bilang ebidensyang testimonyal para sa prosecution ay kalakip nito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang annexes O, O-1 at O-2. Ang mga transaksyon pinansyal ni Sara Duterte at mga malapit na miyembro ng kanyang pamilya na naugnay kay Sammy Uy at mga tinukoy na mga personalidad na sangkot sa droga ay lubhang nakakabahala. Hindi lamang ito ay malinaw na paglabag sa konstitusyon at sa iba't ibang batas ng bansa, kundi malinaw din na naglalagay sa malalim na pagdududa sa kanyang personal na integridad at kakayahan o moral capacity upang patuloy na magsilbi bilang pangalawang Pangulo ng Republika. Kaya naniniwala ako na dapat lamang panagutin siya at titisin sa pamamagitan ng impeachment. Bahagi ng nabanggit na yaman ni Sara Duterte ay maliwanag na makikita na galing sa payouts ng kilalang drug lord na si Sammy Uy na pumapasok sa kanyang bank accounts at inilihin niya sa kanyang salin mulang 2007 hanggang 2013 at sa taong 2016. Ang pagkabigo ni Sara Duterte na ideklara ang kanyang kabuang yaman ay sinaliksik at inireport nila Florin Simon at Malumangahas ng Philippine Center for Investigative Journalism, PCIJ,
sa kanilang ulat na may pamagat Duterte, Sara, Paulo, Mark big spikes in wealth, cash while in public office. Nangilathala noong ika-4 ng Abril 2019 na siyang kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex P. Alinsunod sa mga nabanggit na mahalagang impormasyon, isa ako sa mga nagreklamo at nagsampa ng isang verified complaint laban kay Sara Duterte sa Office of the Ombudsman noong ika-21 ng Enero 2026 dahil sa kanyang malinaw na pagkakasangkot sa money laundering at pagkakaroon ng ill-gotten wealth, hindi maipaliwanag at natatagong yaman o suhol na nakakahalaga ng daang-daang milyong piso na maliwanag na hayagang paglabag sa saligang batas at sa mga umiiral na batas. Ang kopya ng verified complaint na may petsang ika-21 ng Enero 2026 ay kalikip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex Q. Sa kabuuan, sa aking pananaw, lumalabas na lahat ng ito ang mga sumusunod. Una, si Sara Duterte ay kasangkot sa korupsyon noong unang pumasok pa lang siya sa gobyerno. Pangalawa, si Sara Duterte ay may mga tagong yaman na nakuha niya sa mga iligal na paraan. Pangatlo, si Sara Duterte ay hindi nagdedeklara ng kanyang tunay na yaman sa kanyang salin. Pang-apat, sina Sara Duterte at ang mga malalapit na miyembro ng kanyang pamilya na sina Rodrigo Duterte, Pulong Duterte, Baste Duterte, Hanilet Abansenya at Kitty Duterte ay tumanggap ng daang-daang milyon na pera mula kay Sami Uy na isang kilalang drug lord. Sa aking paniniwala, ang lahat ng ito ay pasok sa impeachable offenses na betrayal of public trust, graft and corruption at other high crimes na nakasaad sa ating saligang batas. Ang sinumpang salaysay na ito ay aking kusang loob na isinagawa ng walang naguudyok o panakot bilang patotoo sa lahat ng nabanggit at nakasulat dito bilang aking personal na testimonya sa impeachment hearing ng House Committee on Justice sa kasong impeachment laban kay Sara Duterte at para sa anumang legal na maaring paggamitan nito. Ito pong sinumpaang salaysay nito ay sinumpaan ko noong April 21, 2026 sa harap ng Notary Public. Salamat po, Mr. Chairman. Thank you, Senator Trillanes. Comsec, please provide copy of sinumpaang salaysay to all the justice members for reference. Honorable De Lima, Thank you, Madam Chair. May I proceed with my clarificatory questioning? kindly proceed. My clarificatory questioning will focus on certain annexes, Annexes A, B, H, and I, and paragraph 23 of the sinumpaang salaysay. Nabanggit niyo po, Senator Trillanes, sa paragraph 9 ng inyong sinumpaang salaysay, na sa tulong ng mga accountants at finance specialists, na pag-alaman ninyong mayroong kabuuang mahigit 2.4 billion piso. Ang exact amount po ay 2,472,103.75 na pumasok at dumaloy sa mga joint bank accounts ng mag-amang Rodrigo at Sara Duterte. Tama po ba? Opo, tama po, Your Honor. Nabanggit nyo rin po kanina na mayroon kayong kopya ng summary ng mga deposito at po mga inter-account transfers na indineposito sa mga accounts ni Rodrigo Duterte at Sara Duterte. Tama po ba? Tama po, Your Honor. At ito po ay naka-attach as Annex A sa inyong affidavit. Tama po? Tama po, Your Honor. Madam Chair, we may request that Annex A of the sinumpaang salaysay be flashed on the screen. Secretariat, kindly flash Annex A of the sinumpaang salaysay. Sino pong gumawa ng Annex A? Senator Trillanes. Ito pong Annex A ay in-extract namin doon sa original document na
nasa Annex H. Dahil ang binigay po sa amin ay yung bali ganito po, no, aside sa isang soft copy, ang binigay po sa amin ni Ginoong De Mesa ay ganito po na dokumento. So mahaba po siya. Yung kabuuan po yan, yung Annex H. Yes. Yung Ito po, kabuuan, kabuuan. actually, ang parang kompleto. Yun po ang sinasabi nyo. Opo. At ito Yes, pong ma'am. Annex A ay alin naman po Ito as naman- extracted from that. In-extract po ito lahat po ng naideposito o nag-credits doon sa joint account ni Sara Duterte at ni Rodrigo Duterte po. Okay, Your Honor. wala pa po ba yung Secretariat, may we know if we have the Annex A already?